Kumusta mga kasaliksik? Simula noong pumasok ang 2 milenyo, isa na sa mga pangunahing hamon ng mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pasipiko ang lumalaking presensya ng China sa pinag-aagawang bahagi ng West Philippine Sea, WPS. Sa harap ng napapabalitang militarisasyon ng mga isla, patuloy na pangingisda ng mga Chinese vessels sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at pagbuo ng mga istruktura sa mga reef at shoals, isang muling pagkakapit-bisig ng mga bansa ang naging tugon sa banta. Sa gitna ng kalagayang ito, lalong tumibay ang kooperasyong militar ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng umiiral na Mutual Defense Treaty na naglalayong panatilihing balanse ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Isa sa mga pinakahuling hakbang na nagbigay liwanag sa pagpapanibagong lakas ng alyansang militar ng dalawang bansa ay ang pagsasagawa ng unang pinagsamang air patrol sa WPS noong ika-4 ng Pebrero, 2025. Ang operasyong ito ay isinagawa ng Air Force ng Amerika at Pilipinas na gumamit ng makabagong mga fighter jets at surveillance aircraft upang i-monitor ang sitwasyon sa pinag-aagawang karagatan. Ang misyon, bukod sa layuning ipakita ang presensya ng dalawang bansa, ay idinisenyo upang madagdagan ang kanilang kakayahang magbahagi ng impormasyon, magkoordina ng operasyon, at magresponde sa anumang emerhensya sa lugar. Ngunit ang ganitong hakbangin ay hindi tinanggap ng maayos ng Beijing. Sa katunayan, isang mariing pahayag ang ipinalabas ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, nagbabala ng malubhang reperkusyon sa relasyon ng Amerika, Pilipinas at China. Sa kabila ng mga pahayag ng China, nagpatuloy ang dalawang bansa sa kanilang plano, layuning ipadama na ang WPS ay hindi maaaring kontrolin ng isang makapangyarihang bansa lamang. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng depensang militar ng Pilipinas, pinalawig ng gobyerno ang access ng Amerika sa ilang piling mga base militar sa bansa. Kabilang dito ang mga pasilidad na matatagpuan sa Hilaga, malapit sa Taiwan Strait, na isa ring mainit na lugar ng tensyon sa pagitan ng China at Amerika. Ang karagdagang access ay nagbibigay daan sa mga tropang Amerikano na mag-deploy ng mga kagamitan, armas at tropa na kayang rumisponde sa mas mabilis at epektibong paraan sakaling lumala ang sitwasyon sa WPS. Bukod pa rito, ang hakbang na ito ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para sa joint training, pagpapalitan ng impormasyon sa intelihensya, at mas malawak na koordinasyon sa pagresponde sa mga maritime incident. Bagamat muling kinondena ng China ang anilay provocative na desisyon ng Pilipinas, mariing iginiit ng administrasyon na ang pagpapalawak ng access ay isang hakbang para sa pambansang seguridad, hindi lamang para kontrahin ang banta ng China, kundi para tiyakin na may kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo. Malaki rin ang naging papel ng Mutual Defense Treaty sa pagpapatibay ng alyansa. Muling inulit ng Amerika at Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa kasunduan na nagtatakda na ang anumang armadong pag-atake sa isa sa kanila ay ituturing na pag-atake sa kanilang dalawa. Ang simpleng pahayag na ito, kahit mahigit 50 taon na mula nang una itong pirmahan, ay nananatiling makapangyarihan, lalo na sa konteksto ng WPS kung saan patuloy ang mga agresibong hakbang ng China. Ayon sa mga opisyal mula sa magkabilang panig, ang Mutual Defense Treaty ang pundasyon ng kanilang alyansa at ito ang nagbibigay ng kumpiyansa sa Pilipinas na hindi ito mag-iisa sa harap ng tumitinding pressure mula sa Beijing. Kaya't sa bawat deklarasyon ng suporta mula sa Washington, mas lumalakas ang loob ng Maynila na ipaglaban ang kanyang mga karapatan sa West Philippine Sea. Bukod pa sa formal na tratado, pinahusay din ng dalawang bansa ang kanilang mga bilateral na ehersisyo. Sa mga nakaraang taon, lumaki ng husto ang saklaw at lawak ng kanilang mga joint military drills. Mula sa simpleng naval exercises, isinama na ang mas komplikadong air maneuvers at amphibious landings. Nitong Enero lamang isinagawa ang isa sa pinakamalalaking ehersisyo kung saan libo-libong sundalo mula sa magkabilang panig ang sabay-sabay na nagsanay ng air combat tactics, maritime interdiction at search and rescue operations sa WPS. Ang layunin ng mga ehersisyong ito ay hindi lamang upang sanayin ang mga sundalo sa aktwal na operasyon, kundi para rin tiyakin na maayos ang kanilang koordinasyon, walang palyadong komunikasyon, at malinaw ang bawat hakbang na gagawin sa panahon ng krisis. Dahil sa ganitong klase ng ehersisyo,
nagkakaroon ng dalawang bansa ng mas mataas na antas ng tiwala sa isa't isa na siyang mahalaga sa pagtugon sa anumang insidente sa karagatan. Samantala, hindi lamang sa pagitan ng Amerika at Pilipinas umiikot ang estratehiyang militar na ito. Malaking bahagi ng mga hakbang na ito ang pagbuo ng mas malawak na kooperasyon sa iba pang mga bansa. Halimbawa, nakipag-ugnayan ng Amerika at Pilipinas sa Japan at Australia upang magdaos ng trilateral na pag-uusap sa seguridad. Ang mga bansang ito, na kapwa may mga sariling alalahanin sa lumalaking presensya ng China, ay sumang-ayon na palakasin ang kani-kanilang defense ties at magbahagi ng intelligence information upang mas epektibong matugunan ang mga hamon sa rehiyon. Dagdag pa rito, nagsagawa rin ng ilang mga pinagsamang naval exercises ang Amerika, Japan at Pilipinas, kung saan kanilang sinalubong ang mga banta sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kakayahan sa maritime defense. Sa kabila ng mga pagtutol mula sa China, malinaw na layunin ng mga bansang ito na ipadama sa Beijing na hindi nila palalagpasin ang anumang mapang-abusong hakbang sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, ang kooperasyong militar ng Amerika at Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng kanilang mga teritoryo. Ito'y sumasalamin sa isang mas malawak na estratehiya, ang pananatili ng balanseng kapangyarihan sa Asia-Pasipiko, ang pagpapalakas ng regional alliances, at ang pagtitiyak na ang mga bansa ay may kakayahang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa harap ng mapanghamong mga hamon. Habang patuloy na umaalab ang tensyon sa WPS, asahan na mas titindi pa ang ganitong uri ng kooperasyon na siyang magiging mahalaga sa pagbabantay sa seguridad at kalayaan sa rehiyon. Ang nagdaang taon ay puno ng mahahalagang hakbang na isinagawa ng Amerika at Pilipinas sa harap ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na lamang nakatutok ang dalawang bansa sa tradisyonal na anyo ng depensa. Pinalawak nila ang kanilang pagsasanay at pinatibay ang kanilang kakayahang magtulungan sa himpapawid at karagatan. Sa harap ng nagbabadyang mga banta mula sa China, naging mahalaga ang mga ehersisyo at operasyon na ito upang masigurado ang kaligtasan ng rehiyon at ng kanilang teritoryo. Noong ika-17 hanggang ika-18 ng Enero 2025, nagsagawa ng isang malakihang multinational naval drills ang Amerika, Japan, Australia at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang layunin nito ay malinaw: ipakita ang iisang layunin ng mga bansang kasangkot sa harap ng patuloy na militarisasyon ng China. Ang mga barkong pandigma at aircraft mula sa 4 na bansa ay nagsanay ng maritime interdiction, search and rescue operations, at live fire exercises. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang para sa pagpapakita ng puwersa, kundi para rin sa pagpapalakas ng interoperability ng kani-kanilang mga hukbong pandagat. Sa harap ng pang-aangkin ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo, binigyang diin ng ehersisyong ito na ang mga bansang kasangkot ay nagkakaisa sa layunin na protektahan ang mga pandaigdigang daanan ng kalakal at tiyakin ang kalayaan sa paglalayag. Sa parehong buwan, mas lalong naging makabuluhan ang mga pinagsamang air patrols na isinagawa ng Amerika at Pilipinas. Sa mga ehersisyong ito, kasama ang mga B-1 bombers ng Amerika at FA-50 fighter jets ng Pilipinas na nagsagawa ng mga tactical maneuvers at reconnaissance missions. Layunin ng mga patrol na ito na palakasin ang air domain awareness ng dalawang bansa, pati na rin ang kanilang kakayahang tumugon sa mga posibleng banta mula sa China. Hindi lamang ito naging ordinaryong ehersisyo. Nagsilbi itong pahayag sa buong mundo na ang West Philippine Sea ay nananatiling isang rehiyon na kailangang bantayan at protektahan. Sa pamamagitan ng mga ganitong misyon, pinatataas ng Amerika at Pilipinas ang kanilang kahandaan, habang pinapakita rin sa China na hindi sila natitinag sa kanilang layunin na panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Bukod pa sa mga air patrol, naging mahalaga rin ang regular na maritime exercises ng dalawang bansa. Hindi lamang ito limitado sa karaniwang navigational drills. Pinalawak ang mga aktibidad upang masaklaw ang humanitarian assistance, disaster response, at anti-submarine warfare. Sa ganitong paraan, mas lumalalim ang tiwala ng dalawang bansa sa isa't isa, lalo na't binibigyang diin ng Amerika ang kahalagahan ng kanilang presensya sa karagatan. Bukod dito, patuloy na nagpapatrolya ang kanilang mga barkong pandigma sa mga pinag-aagawang teritoryo, lalo na sa Scarborough Shoal at Spratly Islands.
Ang layunin ay hindi lamang para bantayan ang rehiyon, kundi upang malinaw na ipakita sa buong mundo na ang mga isla at karagatang ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ang presensyang ito, bagamat kinokondena ng China, ay naging mahalagang bahagi ng estratehiya upang mapanatili ang kalayaan sa paglalayag at maipahayag na hindi maaaring idikta ng iisang bansa ang mga patakaran sa internasyonal na karagatan. Hindi rin nagpahuli ang Amerika at Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang air defense drills. Regular na nagsasanay ang kanilang mga air force upang tiyakin ang kahandaan laban sa anumang aerial threat. Ang mga ehersisyo ay hindi lamang simpleng pagpapalipad ng mga fighter jets o pagpapasabog ng mga missile sa ere. Ang mga ito ay masinsinang pagsasanay na dinisenyo upang tugunan ang mga senaryo ng posibleng paglusob ng mga hostile aircraft o misyon ng reconnaissance drones mula sa China. Ang layunin ay hindi lamang para ipakita ang kahusayan sa air combat, kundi upang tiyakin na sa anumang oras, handa ang Amerika at Pilipinas na tumugon sa kahit anong pagsubok sa himpapawid. Sa pamamagitan ng ganitong mga pagsasanay, pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang depensa habang pinapakita rin na hindi sila magpapabaya sa mga ganitong uri ng banta. Ang pagsasanay sa parehong karagatan at himpapawid ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Amerika at Pilipinas na magpatibay ng isang kolektibong depensa laban sa anumang agresyon. Ang mga ehersisyo at patrol na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kahandaan. Ito rin ay malinaw na mensahe na ang kalayaan sa paglalayag at ang soberanya ng mga teritoryo ng Pilipinas ay patuloy na ipaglalaban, anuman ang mga hamon sa hinaharap. Sa patuloy na presensya ng China sa rehiyon, ang ganitong mga hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at ang integridad ng West Philippine Sea. Ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea ay hindi lamang isyong militar. Ito rin ay nag-udyok ng isang masinsinang diplomasya upang bumuo ng malalakas na alyansa at mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Sa harap ng patuloy na presensya ng China sa rehiyon, muling binuhay ng Amerika at Pilipinas ang kanilang ugnayang pampolitika at pinatatag ang kanilang mga koneksyon sa ibang bansa upang ipahayag ang iisang layunin: panatilihin ang kapayapaan at kalayaan sa pandaigdigang mga karagatan. Ang mga hakbang na ito ay may malinaw na mensahe na ang anumang uri ng pananakop o pag-agaw ay hindi maaaring baliwalain ng pandaigdigang komunidad. Noong mga unang buwan ng 2025, nagkaroon ng isang mahalagang trilateral na pagpupulong sa pagitan ng mga lider ng Amerika, Japan at Pilipinas. Layunin ng pulong na ito na talakayin ang kalagayan ng seguridad sa maritime, partikular na ang mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Sa pamamagitan ng trilateral na kooperasyon, ninais ng tatlong bansa na makabuo ng isang mas malakas na mekanismo ng pagpapalitan ng impormasyon, magkasanib na pagsasanay, at mas malawak na pag-unawa sa mga aktibidad ng China sa rehiyon. Ang ganitong klaseng diplomasya ay isang mahalagang hakbang upang palakasin ang tiwala ng bawat isa at upang tiyaking lahat ng aksyon ay naaayon sa internasyonal na batas. Bukod dito, nagpatuloy din ang pagpapalakas ng Quad Alliance na binubuo ng Amerika, Australia, India at Japan. Ang alyansang ito, bagamat orihinal na itinatag upang kontrahin ang lumalaking impluwensya ng China sa rehiyon, ay mas lalong tumibay dahil sa suportang ibinibigay ng Pilipinas. Sa tulong ng Quad, mas naging malawak ang network ng seguridad sa rehiyon. Isinasama sa kanilang agenda ang pagpapabuti ng defense capabilities ng bawat miyembro at ang mas mabilis na pagtugon sa mga emergency situation sa West Philippine Sea. Hindi lamang ito limitado sa militar. Nagbigay daan din ang alyansa para sa mas epektibong diplomatikong koordinasyon upang ilantad sa internasyonal na komunidad ang patuloy na militarisasyon ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang mga kasunduan sa depensa ay isa pang mahalagang aspeto ng diplomasya ng Amerika at Pilipinas. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Amerika sa mga tradisyonal nitong kaalyado tulad ng Canada upang mapalakas ang mga kasunduan sa depensa na magpapahintulot sa mas maraming pagsasanay at mas mataas na antas ng kooperasyon sa West Philippine Sea. Ang layunin ay hindi lamang upang magkaroon ng karagdagang mga ehersisyo, kundi upang tiyakin na sa anumang oras, ang Pilipinas ay may suporta mula sa isang mas malawak na network
ng mga bansang handang magtanggol sa kalayaan sa karagatan. Bukod pa rito, napakahalaga rin ang papel ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa pagbuo ng nagkakaisang posisyon laban sa mga agresibong aksyon ng China. Aktibong nakikipag-usap ang Amerika at Pilipinas sa iba't ibang miyembro ng ASEAN upang bumuo ng isang koalisyon na naglalayong panatilihin ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng mga high-level dialogues at joint statements, sinisiguro ng ASEAN at ng mga kaalyado nito na ang kanilang mga teritoryo at karapatan sa exclusive economic zones ay hindi magagambala ng anumang panlabas na puwersa. Ang ganitong uri ng diplomasya ay mahalaga upang patunayan na kahit ang mga mas maliliit na bansa ay maaaring magsanib puwersa upang kontrahin ang mga mas malalaking hamon sa rehiyon. Hindi rin nagkulang ang Amerika at Pilipinas sa paghahanap ng internasyonal na suporta. Bukod sa ASEAN at Quad Alliance, aktibong hinihikayat ng dalawang bansa ang mga bansang Europa at iba pang miyembro ng international community na kondenahin ang mga agresibong hakbang ng China. Sa pamamagitan ng mga diplomatic channels at pandaigdigang forum, binigyang diin ng Amerika at Pilipinas ang kahalagahan ng kalayaan sa paglalayag at ang pangangailangan ng isang rules-based order. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw sa mundo ang tunay na intensyon ng China sa West Philippine Sea at nagiging mas handa ang internasyonal na komunidad na magkaisa laban sa mga di makatarungang aksyon. Habang patuloy ang diplomasya, hindi rin maiiwasan ang mga engkwentro at insidente sa mismong karagatan. Noong mga unang buwan ng 2025, ilang beses nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga barkong pandigma ng Pilipinas at mga vessel ng China. Isang makabuluhang insidente ay ang harapan ng isang Philippine Coast Guard ship at isang Chinese maritime militia vessel malapit sa Ayungin Shoal. Sa kabila ng marahas na kilos ng Chinese vessel, nanatiling mahinahon ang mga Pilipinong tauhan. Ngunit nagpadala ng malinaw na mensahe na ang kanilang layunin ay ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang insidenteng ito ay nagpakita ng tapang at dedikasyon ng Pilipinas na huwag umatras sa harap ng anumang uri ng pananakot. Bukod dito, may mga ulat rin ng paglapit ng mga Chinese research vessel sa malapit sa Palawan na nagdulot ng panibagong round ng diplomatic protest mula sa Pilipinas. Ang pagkilos na ito ng China ay kinondena hindi lamang ng Maynila kundi ng iba pang bansang miyembro ng ASEAN. Dahil dito, mas naging malakas ang panawagan para sa pagkakaisa ng rehiyon habang patuloy na pinupuna ng mga internasyonal na organisasyon ang ganitong uri ng aktibidad. Sa kabuuan, ang mga diplomatikong hakbang at mga insidente sa West Philippine Sea ay magkasabay na nagpapakita ng kaseryosohan ng Amerika at Pilipinas sa pagdepensa sa kanilang karapatan. Sa pamamagitan ng matibay na alyansa, mas pinatibay na kasunduan at aktibong diplomasya, nagiging malinaw na ang layunin ng dalawang bansa ay panatilihin ang kapayapaan, kaayusan at kalayaan sa rehiyon. Sa kabila ng patuloy na pressure mula sa China, ipinapakita ng mga hakbang na ito na ang pagtutulungan at diplomatikong pagsisikap ay mahalaga upang maipahayag sa buong mundo ang kahalagahan ng isang rules-based order sa West Philippine Sea. Noong simula ng 2025, mas tumindi pa ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa harap ng mga agresibong aksyon ng China, naging mas maingay ang presensya ng mga barko at eroplanong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Subalit sa kabila ng mga diplomatikong pagsisikap, nagkaroon ng mga hindi maiiwasang insidente na lalo pang nagpaigting sa mga alitan sa rehiyon. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap noong Enero ng parehong taon. Isang grupo ng mga mangingisdang Pilipino ang nakatagpo ng hinihinalang submarine drone ng China malapit sa baybayin ng San Pascual, Batangas. Ang drone, na walang malinaw na layunin o pagkakakilanlan, ay nagdulot ng malawakang pangamba sa seguridad ng bansa. Ang insidenteng ito ay hindi lamang nagbigay daan para sa mga katanungan hinggil sa lawak ng operasyong pang-intelihensya ng China sa West Philippine Sea, kundi nagbunsod din ng panibagong diplomatic protest mula sa Maynila. Ang reaksyon ng Beijing sa natagpuang drone ay malamig. Ipinahayag nilang walang masama sa pagkakaroon ng mga unmanned underwater vehicles sa international waters. Gayunpaman, hindi ito naging katanggap-tanggap sa gobyerno ng Pilipinas na naglabas ng formal na protesta at hiniling ang masusing paliwanag mula sa China. Kasabay ng lumalalang tensyon,
naging mas aktibo rin ang pagpapatrolya ng Amerika at Pilipinas sa mga kilalang hotspot sa karagatan, partikular na sa Scarborough Shoal. Noong Pebrero 4, nagsagawa ng isang pinagsamang air patrol ang dalawang bansa sa rehiyon upang mapalakas ang kanilang air domain awareness. Ang misyon ay hindi lamang para suriin ang mga naval movements ng China kundi para rin ipakita ang matatag na alyansa ng Maynila at Washington. Bagamat tumutol ang Beijing sa naturang patrol, iginiit ng Amerika at Pilipinas na ang kanilang operasyong panghimpapawid ay isang lehitimong hakbang upang siguruhin ang kalayaan sa paglalayag at ang integridad ng sovereign rights ng Pilipinas. Ang mga insidenteng ganito ay bahagi lamang ng mas malawak na serye ng alitan sa rehiyon. Sa katunayan, bago pa man dumating ang 2025, naging mas komplikado ang sitwasyon sa Sabina Shoal. Noong Abril ng nakaraang taon, naglakas loob ang Philippine Coast Guard na paalisin ang 7 Chinese maritime militia vessels na matagal nang nakadaong sa shoal. Bagamat maingat ang mga Pilipino sa kanilang mga hakbang, ang desisyong ito ay nagpadala ng malinaw na mensahe na hindi na nila hahayaang magpatuloy ang presensya ng China sa mga teritoryong kanilang inaangkin. Sa kabila ng mariing pagtutol mula sa Beijing, nagbunsod ang insidenteng ito ng panibagong round ng diplomatic exchanges habang nagpatuloy ang mga ulat ng pagbalik ng Chinese vessel sa lugar. Higit na lumala ang sitwasyon noong Agosto nang parehong taon nang magkasalpukan ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isang Chinese Coast Guard vessel malapit sa Sabina Shoal. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pinsala sa bahagi ng barkong Pilipino na nagdulot ng panibagong sigawan sa larangan ng diplomasya. Mariing kinondena ng Pilipinas ang ginawang aggressive maneuver ng barko ng China habang nanatiling matibay ang kanilang paninindigan na hindi sila aalis sa lugar. Para sa maraming Pilipino, ang banggaan ay isang patunay ng patuloy na pag-abuso ng China sa kanilang kapangyarihan sa karagatan. Sa kabila ng tensyon, ipinakita ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ito uurong sa harap ng pananakot, lalo na kung ang pinag-uusapan ay ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nilang teritoryo. Samantala, isa pang makasaysayang insidente ang muling naalala, ang pagkumpiska ng mga buoy ng China noong dekada 90. Matapos sakupin ng China ang Mischief Reef noong 1995, naglagay ang mga ito ng 3 buoy sa Sabina Shoal na sinasabing bahagi ng kanilang maritime claims. Subalit hindi nagpatinag ang Pilipinas. Sa kabila ng kakulangan ng modernong kagamitan noon, pinili nilang kunin at alisin ang mga buoy bilang pahayag ng pagtutol. Ang insidenteng ito ay naging simbolo ng unang hakbang ng Pilipinas upang labanan ang unti-unting pag-agaw ng China sa mga teritoryo nito. Sa kabila ng paglipas ng maraming taon, ang alaala ng naturang pagkilos ay nananatiling mahalaga sa kasaysayan ng diplomatikong laban sa West Philippine Sea. Sa kabuuan, ang mga engkwentro at insidente sa West Philippine Sea noong 2025 ay nagpakita ng maraming aspeto ng tensyon sa rehiyon. Mula sa hindi may paliwanag na presensya ng mga submarine drone hanggang sa mga direktang banggaan ng mga barko at ang patuloy na paghamon sa kalayaan sa paglalayag. Ang bawat pangyayari ay nagdulot ng mas mataas na antas ng pagkilos mula sa magkabilang panig. Sa kabila ng mga insidente, malinaw na layunin ng Pilipinas at ng mga kaalyado nito na ipaglaban ang kanilang karapatan at panatilihin ang isang balanseng kapangyarihan sa rehiyon. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang simpleng usapin ng teritoryo. Ito ay patuloy na magiging sentro ng mas malawak na usapin ng pandaigdigang seguridad, kalayaan at kapayapaan